Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ating tatandaan ang sinabi ni Apostol Pedro sa sulat niya na ating mababasa sa ikalawang Pedro 1:20 na bawal daw ang private interpretation. Bawal yung private interpretation. Bakit ito ang ating gawing paunang pamamahayag sa palatuntunan ngayon sa liwanag at mga sagot Katoliko? Dahil alam naman ninyo kung ano ang pakay sa palatuntunan ito. Ating ihahayag ang mga kaalaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko, espesipikamente ang pagbigay paliwanag, pagbigay mga kasagutan sa pananampalatayang Katoliko. Dahil sa panahon ngayon, ang dami nang nalilito sa atin kung sino ba talaga sa mga panahong ito ang nagsasabi ng totoo sa paniniwala? Dahil isa-isa sa atin yon ang claim. Isa-isa sa atin ang magsasabi na nasa amin ang tama. Kami ang nasa tama sa pangangaral ng banal na kasulatan. Pero hindi ba ninyo naisip kung ang lahat na nagtuturo, naghahayag ng mga salita galing sa Biblia, hindi ba ninyo napansin na kung totoo lahat ito, dahil Biblia ang itinuro, nasa Biblia ang pinagbatayan sa pangangaral, hindi ba kayo nagtaka kung bakit hindi nagkakaisa tayo sa paghahayag ng mga salita ng Diyos? Huwag nating kakalimutan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Gospel, sa Ebanghelyo, nang sinabi niya sa Ama, Ama, magkaisa sana sila katulad sa ating pagkakaisa. So, uulit-ulitin ko, particular ang ating Panginoong Hesukristo sa pagkakaisa. Dahil, siyempre, sino ba ang gustong hindi tayo magkakaisa? Sino naman siguro ang nasa isip dibisyon o yung watak-watak sa paniniwala? Pero kahit na yan ang gusto ng Panginoong Hesukristo na magkakaisa tayo sa isang paniwala, siguro sasabihin ninyo, pwede naman siguro Veritas, iba-iba ang ating relihiyon, iba-iba ang ating mga grupo, mga pangkat, pero Diyos lang, Diyos lang ang ating pinaniniwalaan. Yung sinabi nilang, paiba-iba ang ating mga denominasyon, pero iisang Diyos lang ang pinaniniwalaan. Iba-iba lang daw ang kulay o iba-iba lang daw ang sistema sa pag-uunawa. Tandaan natin ang sinabi ni Apostol Pablo, iisang paniwala, iisang Panginoon, at hindi po natin masabi na ang kaisahang ito maraming version na hindi tayo nagkakaisa sa yung sinusunod na pamamahala. Ibig sabihin, pwede naman hindi tayo pareho ng halimbawa ng lugar o yung ibang mga katulad sa nandito tayo sa Dipolog at iba din yung mga
kasamahan natin nandun sa ibang lugar. Pero kapag ang ating sinusunod yung hindi dapat sundin na pamamahala, hindi yon ang tinukoy ng Biblia na dapat nating pagkakaisahan. Dahil nilinaw naman ng Panginoong Jesucristo kung nilinaw niya kung saan tayo dapat magkakaisa. Siyempre, sundin natin kung ano ang sinabi, kung ano ang pinahiwatig niya sa Biblia na dapat nating pagkakaisahan. Dahil meron akong kakilala, kaibigan na sabi niya, hindi daw totoo ang Roman Catholic Church dahil hindi naman nagkakaisa ang Roman Catholic Church. Yung mga CFD nga, mga Catholic Faith Defenders, napansin daw nila, hindi nagkakaisa. Dahil merong pabor sa God died, meron ding hindi. Nagdidebate ang mga CFD. Okay. So, hindi totoo ang Roman Catholic Church dahil hindi daw nagkakaisa ang Roman Catholic Church. Now, ano ba ang sagot natin nito? Now, kahit na nangangaral ng pagkakaisa ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi natin ikaila na kung tingnan natin ang kanyang iglesia na nasimulan, hindi naman ang lahat sumusunod sa tamang aral. Ibig sabihin, may mga kasamahan naman ang hindi pamumuhay ng kung ano talaga ang itinuro sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, nang dahil sa ugali ng tao, kahit na nasa iglesia tayo, hindi po natin masabing perpekto na tayo sa ngayon. Halimbawa, sa lahat ng 12 apostles, ang Panginoong Jesucristo, lahat sa kanila, ang Panginoong Jesucristo ang nagpipili sa kanila na maging disipulo at mga apostol. Pero masasabi ba nating lahat sila maganda, tama ang mga ginagawa? Wala bang nagawa silang hindi naman naayon sa tama? O lahat bang ginawa nila tama? Kung tingnan natin ang mga ginawa ng mga apostol, meron tayong nakitang hindi tama ang ginawa. Katulad ni Apostol Judas, di ba? Si Apostol Judas, isa siya sa pinili ng Panginoong Jesucristo na maging disipulo at maging apostol. Pero, bakit nakagawa si Judas ng hindi tama? Ngayon, iisipin ba natin kung merong nagawang mali si Judas? Iisipin na natin hindi totoo ang samahan na sinamahan niya na sinimula ni Kristo dahil nagkamali si Apostol Judas? Yan ang iisipin natin. At saka, kung ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinaway niya ang iglesia doon sa Korinto, mga kasamahan sa iglesia. Sino ang nagsimula, nagtatag sa iglesia nila noon? Of course, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, bakit napagalitan niya o sinaway niya ang mga kasamahan sa iglesia doon sa Korinto dahil may mga kasamahan na naggagawa ng hindi maganda, katulad sa iyong pagkawatak-watak, yung hindi pagkakaisa. Merong namumuno sa iyong division. Basahin niyo ang Book of Corinthians. May sinaway si Apostol Pablo sa mga kasamahan sa iglesia doon dahil may mga nagpasimuno ng pagkawatak-watak. Ibig sabihin, kahit na sa simula pa ng iglesia na sinimula ni Kristo, hindi na talaga lahat maganda ang ating makikita. Dahil may mga kasamahan naman na hindi perfectly. Hindi, ano ba yung perfect sa Tagalog? Yung walang dungis, walang hindi magandang makikita. So, ang ibig nating sabihin,
kahit na ang Roman Catholic Church nag-claim na ito ang tunay na samahan na sinimula ni Kristo, kitang-kita naman sa ipinakita ng history, di ba? Only the Roman Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Pero bakit may mga hindi magandang nakikita natin sa history nito? Nilinaw naman ng Panginoong Jesucristo kung ano ang mangyayari sa iglesia o kahariang ito. Kung babasahin natin ang Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30, ano ang sinabi ng Panginoon sa mga talatang ito? Sinabi ng Panginoon sa mga talatang ito na ang kaniyang kaharian dito sa mundo, nang hindi pa ang araw ng paghuhukom, no? Ang kaniyang kaharian dito sa mundo, dalawa ang makikita. May makikitang mga damo. Ano ba yung mga damo? Yung mga kasamahan sa iglesia na hindi gumagawa ng tama. Yung mga masama. Merong mga damo. At meron namang trigo. Ano ba yung trigo? Yung mga kasamahan, mga tupa ng Panginoon na masunurin. So, ibig sabihin, ang kaharian o iglesia o simbahan ni Kristo sa mundong ito, sa hindi pa ang araw ng paghuhukom, ibig sabihin, hindi lahat mabubuti. No? At yung mga taong nagsasabi sa Ebanghelyo na iyon, na sabi nila sa Panginoon, Panginoon, bakit may mga damo? Ibig sabihin, bakit may mga masama na yung binhi na itinanim ninyo mabuti? Bakit may tumubong mga damo o masasama? No? Anong sabi ng Panginoon? Yung pinahiwatig niya sa Ebanghelyo, nang natutulog kayo, may isang tao na ang ibig sabihin yung demonyo, naghagis din ng lisong masama o hindi mabuti. No? Ibig sabihin, masamang binhi. Yon tumubo din. No? yung masamang binhi. Yon ang ibig sabihin ng Panginoon na kung bakit may mga damo, merong demonyo kasi na nagasik din ng yung binhing masama. So kaya tumubo ang dalawang binhi, mabuti at hindi mabuti. So, yun. Sa iglesia o kaharian ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, dalawang makikita dahil merong demonyo na nakapasok. Babasahin at uunawain ninyo ang Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30, na ito ang nagpapatunay na yung mga hindi magandang tanawin, hindi magandang nakikita natin sa loob ng tunay na iglesia, hindi sa ngayon, hindi lahat mabubuti. Meron talagang dilim. No? Sa langit lang kasi lahat liwanag. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, itong palatuntunang ito, pinamagatan nating liwanag. Dahil may dilim. Hindi na kailangan ng liwanag kung walang dilim. Di ba? Kaya nga sa Facebook, sabi nating parang museo ng mga santo ang simbahan doon dito sa langit. Pero ang simbahan dito sa mundo, hindi matulad natin sa isang museo ng mga santo. Dahil ang simbahan dito sa mundo, matatawag natin itong ospital ng mga makasalanan. Hospital of sinners. Ospital ng mga makasalanan ang simbahan dito sa mundo. Bakit nasabi natin ito? By the way, hindi galing sa akin yung salitang ito. Nabasa ko lang ito. Ito ang sinabi ng mga Kristiyanong nakikita nila kung ano talaga ang nangyayari sa simbahan dito sa mundo. Kaya huwag niyong iisipin o huwag kayong malito
kung bakit sa simbahan, hindi lahat sa ngayon makikita natin maganda. Yung ngayon, linggo, kung punta tayo ng simbahan, siguro may makikita tayong mga kasama natin na Katoliko na hindi nagsuot ng tama. Diba? Yun. Isa na iyon. Na kahit na nasa simbahan tayo na ang liwanag ang ino-offer sa simbahan, pero kahit na tayong mga sakop, mga kasamahan, may dilim tayong dala. Di ba? Yung mga kapatid nating pumasok sa simbahan ng hindi nag-ayos sa kasuotan, isa na iyon. Di ba? At saka may mga kasamahan tayong, alam naman natin kung ano ang mga ginagawa nila. Merong mabubuti at meron ding hindi. Pero sumasamba. Di ba? Yun. So, yun. Bakit may ganun? No? Dahil ang simbahan dito sa mundo, hindi isang museo ng mga santo. Ang simbahan dito sa mundo, matatawag nating ospital ng mga makasalanan. Kayo, yung mga nakikinig ngayon, wala na ba kayong dungis? Mabubuti na ba tayo lahat? Wala na ba tayong nagawang kasalanan? Meron. Kaya nga, may sacrament of confession tayo na mangungumpisal tayo dahil gusto nating mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Dahil nagkasala pa din tayo. So, yun. Yun. Hindi pwedeng magamit nating basihan na dahil may Judas sa loob ng simbahan, may mga kasamahan tayong hindi namumuhay ng tama ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, unawain ng hindi si Kristo ang nagtatag o nagsimula sa Roman Catholic Church. Yun. Yun, may kritiko akong hindi Katoliko. Ang paniwala niya, MCGI, yung miyembro sa samahan na sinimulan ni kapatid na Eliseo Soriano, yung parang memorize niya ang Biblia, no? Nakapagtatag siya ng isang samahan na ang dami ding napaniwala niya, yung MCGI na noon nakilaling ang dating daan. Okay. Now, magaling sa Biblia, no? Magaling sa pag-memorize ng mga bersikulo sa Biblia, pero hiwalay siya sa tunay na simbahan na talagang sinimulan ni Kristo. Dahil yung samahan niya, nasimulan lang niya noong 1980 dito sa Pilipinas. At ginamit niyang pangalan na huli niyang narehistro sa SEC ay yung MCGI. Ano bang ibig sabihin? MCGI, Members of the Church of God International. Kinopya niya sa Biblia na galing sa Katoliko, yung Church of God. Katulad ni Felix Manalo na nagsimula o nagtatag din ng isang samahan, kinopya ang pangalan na nasa Bibliang Katoliko, ang Roma 16:16, yung Iglesia ni Cristo. Okay. So, yun. Masasabi ba nating tama ang sinimulan ni Eliseo Soriano at yung kay Felix Manalo dahil nasa Biblia ang mga pangalan ng kanilang iglesia? Now, meron akong ginawang video sa Bisaya na na-upload ko sa YouTube. YouTube ko, by the way, Veritas Dipolog. Makikita ninyo at mapakinggan yung topiko o paksa tungkol sa pangalan ng iglesia, no? So, yun, baka Bisaya kayo o makaintindi kayo ng Bisaya, hanapin nyo ang video kong iyon at pakinggan ninyo. Kung bakit ang tunay na iglesia, ang tunay na simbahan, natawag ng Roman Catholic Church. Dahil yung Iglesia ni Cristo kasi at yung Church of God ni Eliseo Soriano, ang ginamit nilang sa dalawang iglesyang ito, relihiyong ito, ang ginamit nilang pang-akit iyong pangalan. Para bang ituro nila
na kapag ang pangalan hindi mababasa sa loob ng Biblia, hindi na ito ang tunay. Ano ba, no? Ano ba ang iglesia? Ang iglesia ay hindi pangalan. Tandaan niyo yan. Ang iglesia na tinatag o sinimulan ni Kristo, hindi pangalan. Ang iglesia mga tao. Samahan na ino-organize, samahan na sinimulan ni Kristo, hindi pangalan. So, ibig sabihin, ano bang ibig sabihin natin? Ang iglesia, dahil samahan ito, grupo ito na sinimulan ni Kristo, kahit na hindi pa ito pangalanan, kung si Kristo ang nagpasimuno o nagsimula o nagtatag nito, talagang iglesia ni Kristo ito. Iglesia ng Diyos ito, dahil Diyos naman ang Panginoong Jesucristo. So yun, kahit na hindi pangalanan, hindi tawaging sa kanyang pangalan, kahit na hindi pa pangalanan ang samahan ni Kristo, kung siya ang nagsimula nito, talagang sa kanya ang iglesyang ito. Yon. At ang kanyang tunay na iglesia o simbahan, siya ang nagsimula. Ngayon, yung iglesia na ang pangalan kinopya sa Biblia, pero hindi naman si Kristo ang nagsimula o nagtatag, anong masasabi natin sa mga iglesia o samahang ito? Masakit mang sabihin, pero yun ang totoo. Fake. Pike, no? Hindi totoo kahit ng pangalan nasa loob ng iglesia o nasa loob ng Biblia. Dahil ang dali namang kopyahin sa Biblia ang pangalan, di ba? Kahit na ako, pwede akong gumawa nun. Di ba? Kopyahin ko yung pangalang iglesia ng Diyos. Kopyahin ko yung pangalang iglesia ni Kristo at magsimula din ako ng isang samahan. Ako ang nagsimula, ako ang nagtatag. Pangalanan ko sa pangalan ni Kristo, ano ba yun? Di ba pandaraya yun, mga kapatid at mga magulang? At ang dami namang naniniwala. Di ba? Ako, muntik akong napasama sa relihiyong iyan noon. Muntik akong napasama dahil mabasa kasi sa Biblia ang pangalan . Pero naisip ko, kahit na ako makagawa sa nagawa nila, pwede din akong magtatag, magsimula ng panibagong grupo at gamitin ko din ang pangalan na iyon. Maging tama na ba dahil nasa Biblia ang pangalan? Ang hindi lang nila alam yung ipinakita sa history kung bakit naging Roman Catholic Church ang tunay na iglesia ni Kristo. Tunay na iglesia ng Diyos. Ito ang hindi nila alam. Kung alam nila, bakit ini-ignore nila? Makikita naman natin sa history kung bakit natawag na Catholic ang iglesia na sinimula ni Kristo. Yung disipulo niya na si Ignatius of Antioch, ikatlong obispo ng Antioch, tinawag niyang Catholic ang iglesia na sinimula ni Kristo. Ngayon, kung tawagin bang Catholic ang iglesyang totoong sinimula ni Kristo, masasabi na natin hindi iisang iglesia na ito. Magkaiba yung iglesia na sinimula ni Kristo at magkaiba din yung Catholic. Hindi! Dahil katulad ni Simon, nang tinawag siyang Pedro, hindi nating masabing dalawang tao si Simon at Pedro, iisa lang. Di ba? Logic. Simple logic lang iyan, mga kapatid at mga magulang. Si Saul, tinawag siya ni Kristo ng Pablo. Masabi ba nating naging dalawang tao si Saul at Pablo? Hindi, iisa lang. Ako, ano bang pangalan ko na ipinangalan ng mga magulang ko? Silbert. Pero tinawag din nila akong Bobby as my nickname. At tinawag din akong Veritas as my radio call. Tatlo na ang katawagan ko. Silbert, Bobby at Veritas. Naging tatlong tao ba ako? Yun, sagutin ninyo. Iisang tao lang ako. Iyon ang nangyari sa tunay na iglesia ni Kristo. Tinawag din itong Catholic dahil universal kasi ang relihiyong ito, pang-universal. At natawag din itong Apostolic sa Council of Nicaea. So kaya may description na siyang Apostolic. At natawag din itong Roman sa Council of Trent. Ibig sabihin, nasa Roma na ang sentro nito. So yun, tinawag na Roman sa Council of Trent and then na assemble ito sa First Vatican Council 1870. So ibig sabihin, yung tunay na iglesia ni Kristo, tunay na iglesia ng Diyos, may description na siyang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya nga sa Grolier,
The New Book of Knowledge, the Book of Pax, Encyclopedia Britannica, tinawag na ang iglesyang ito sa mga ganong description. At kasi hula naman sa Biblia na maglagay ng mga description sa tunay na daan o tunay na iglesia ng Diyos. Hindi ko alam ito noon, kaya nga muntik akong napasama sa mga relihiyong iyan. Muntik akong naging iglesia ni Kristo, muntik din akong naging sabadista. Pero nang nalaman ko ang buong katotohanan na yung iglesia ni Kristo pala ng Biblia o iglesia ng Diyos, yon din ang tinawag na Roman Catholic Church batay sa history. At kasama naman ang history sa batayan. Kung babasahin natin ang Job 8:8 na read the history books and see. So ibig sabihin, hindi lang Biblia ang basihan. Kasama din ang history. So yun, sinabi ng Biblia Sinabi ng history na yung iglesia ng Diyos tinawag ding Roman Catholic Church as a descriptive name, official descriptive name, conciliar descriptive name of the church. So wala na po tayong oras. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.